Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 5 dating rebelde nagsuko ng mga armas sa Palawan. VP Sara nasa ibang bansa sa gitna ng impeachment trial. 2 Pinoy seafarers nasawi sa pag-atake sa Black Sea. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 5 dating miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group o CTG ang kusang nagsuko ng kanilang mga armas sa Palawan ayon sa ulat ng Peace and Security Cluster ng Lalawigan. Sa press conference noong Hulyo 20, sinabi ng mga opisyal na isinuko ng mga dating rebelde ang 4 na M16 rifle at isang shotgun. Ayon kay Peace and Security Cluster Head Attorney Chodoro Mata, resulta ito ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga dating kasapi ng armadong kilusan upang hikayatin silang magbalik loob at mamuhay ng mapayapa. Aniya, bagamat wala nang naitatalang insurensiya sa Palawan, nagpapatuloy pa rin ang mga hakbang upang matulungan ang mga dating rebelde na makabalik at makapag-umpisa ng bagong buhay sa kanilang mga komunidad. Kinumpirma ng Office of the Vice President o OVP na nasa ibang bansa si Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial. Ayon sa Malacanang, may travel authority si Duterte mula Hulyo 16 hanggang 31 para bumisita sa Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland at Netherlands. Sinabi naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa na kasalukuyang nasa The Hague sa the Netherlands ang Vice-Presidente. Ayon sa OVP, kasama sa biyahe ang mga opisyal na aktibidad at personal na laka, kabilang ang pakikipagpulong sa mga overseas Filipinos. Iginiit din ng tanggapan na walang pondong mula sa gobyerno ang gagamitin para sa buong biyahe. 2 Filipino seafarers ang nasawi, 12 ang sugatan at 1 ang nawawala matapos ang serye ng drone attacks sa mga cargo vessels sa Northern Black Sea malapit sa Southern Ukraine ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na 9 na barko na may lulang 139 na Filipino seafarers ang naitalang inatake hanggang Hulyo 20. Ayon sa DMW, 4 sa mga sugatan ang nakauwi na sa Pilipinas habang ang 8 ay patuloy na ginagamot at binibigyan ng psychological support bago maiuwi sa bansa. Nagpapatuloy din ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Samantala, isang Pilipinong electrical engineer na nasagip ng State Border Guard Service ng Ukraine matapos ang halos 24 oras na stranded sakay ng lifeboat sa Black Sea. Ayon sa ulat, ang tripulante ay sakay ng dry cargo vessel Venturo na inatake rin ng Russian combat drone noong Hulyo 17. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.